May Ayun. physical, sir, meron psychological. Mm. Yeah. Ano, sir, yung parang, di ba, sir, may oath-taking kayo? Ano yung parang mismong sinasabi sa inyo, like, ano yung purpose nyo na bilang bombero? Ay, during outtaking. Ayun, yung, syempre, ano po, paano to? I-perform yung mission and vision ng Bureau of Fire. At lagi doon. Okay po. Tapos, sir, yan, yung next na question naman po, if okay lang po, magre-record, pwede po ba kayong mag-record ng time kung saan masasabi niyong failed rescue po yung isang rescue operation? Okay lang, sir, kahit hindi fire-related, pero mas okay po kung Kung fire-related. fire-related. Opo. Health Something, sir, rescue. na hindi makakalimutan. Something na dinala niyo, sir. Ganun. May bigat sa inyo. Mm. Oh. Actually, hindi ko, ano, Pwede niyong i-group yung ano, sir, ha, yung experience. Kayo po mamala. sige. Sa ambulansya, yung failed rescue. Hindi siya failed eh. Pero, ayun. Failure siguro sa part ko. Hindi ko na-handle yung emotions ko siguro. Yung, ano, may responde kasi kami, dumating kami dun sa bahay. Yung mga magulang, in shock sila dun sa anak nila. Na, ano, pagsabihan ko yung magulang na, ano, anong ginawa nyo? Sabi, parang pinapagalitan ko sila. So, ayun. Kinausap naman ako ng supervisor ko noon na, ano, na, ayun nga, dapat na-handle ko ng maayos yung, ano, kasi parang gusto ko silang pagalitan, parang gano'n na napabayaan lang nila yung bata. Di man na sila tumawag ng Ano barangay. po bang nangyari, sir? Ano, nag-arrest na yung bata, namatay siya. Ano siya, dengue yata yun, basta matagal na siya may fever. Po. Ah, ayun lang, late ko lang din na-realize na, ano ito, na dapat hindi ko, parang question ko kasi yung ano eh, Yung pamilya, yung sir. pamilya eh. Ganito ginawa nyo. Ganun yun. Um, Ayun, para sa akin, failure yun sa, hindi man sa rescue, pero sa part ko na i-handle yung emotions ko pagdating sa mga ganong klaseng scenarios. pero bakit hindi po ba sila nakatawag agad? Anong ginawa Hindi, nila, sir? hindi eh, parang hindi sila nakatawag agad eh. Actually, nag-tunnel vision na ako eh, talagang ano ginawa yun sa bata. Parang ganun yung, Opo. yung, ayun. Pero paano nyo nalaman, sir, may tumawag na... Meron na may tumawag sa amin na kailangan, kumbaga, yung barangay kasi nila, alam ko may first responders sila. Pero hindi kasi sila agad, ano, parang natakot siguro silang galawin yung bata. Dahil siguro sa level na rin ng ano nila, training nila or although train sila, na-shock na lang din siguro sila nang hindi na nila alam yung gagawin nila. Ah, Yung Bureau of Fire ang tinap nila. I mean, hindi pala yung Bureau of Fire. Kami yung tinawagan ng 911 para rumisponde dun sa scenario na yun. basta yun na, kumbaga inintay kayo, sir, ng mga tao doon. Pero, Para, pagpunta doon, wala na yung wala na bata. yung bata. So, sa, ano na yun, sir, sa pangyayari na yun, ano po yung first thoughts and feelings nyo Thoughts and feelings na, nung time na pagpunta nyo doon? ay, ano po, syempre, shock po ako. Marami pa sanang pwedeng gawin para na-save yung bata pero hindi nagawa. Aside sa side, sa part namin na. Saka, laking importance din talaga na bawat pamilya marunong something pagdating sa first Sa aid. first aid. Kaya nga di ba tinuturo ngayon yung hands-on CPR lang. Ma-identify mo lang na wala nang ah, parang wala nang lifeless na, parang nag-stop na yung heart niya. O, initiate ka lang ng CPR, malaking bagay. Ayun. So, yung time na yun, sir, na ang unang na-feel nyo, nagalit kayo sa family. Oo, parang gano'n. Parang nanghinayang kayo, sir, sa buhay ng family. So, nung time na yun, sir, paano nyo po nakita yung sarili ninyo? 'Di ba, sir, 'di ba ang purpose nyo is mag-save lives? Pero ganun yung nangyari. So, anong reflection nun sa inyo, sir? Anong reflection sa akin? Opo. Ayun, siguro dapat i-ready ko yung sarili ko kasi ang emergency, iba't ibang ano yan eh, pwede kang, iba-iba yung pwedeng sumalubong sa'yo na madatnan mo. Lalo sa medical, ano, lalo na sa ambulansya. Mabibigla ka talaga. Ayun, so handle mo yung ano mo, ah, parang handle mo yung emotions mo and parang isipin mo kung ano pa yung pwede mong gawin dun sa ano.
At iwasan na may i-blame ka. Oh. Kasi hindi rin naman kasalanan ng pamilya na gano'n yung nangyari dun sa bata. So, yung sir, yung decision mo nun, sir, na magalit sa family, ano yun, sir? May balik ba yun sa'yo? Kumbaga, nag-doubt ka ba sa nangyari? Nag-doubt ka ba sa I mean, Bumalik siya sa akin ano na lang. Late ko na lang na-realize din na ano. Kasi, paano to? Naisip ko bigla, yung team leader ko pala, na driver nung ambulansya na yon, nawalan din siya ng anak. Same age dun nung sa bata, namatay. kaya isa rin siguro nung ano na kaya niya ako in-approach din. Ayun. Kinalma ka niya, sir. Hindi naman kinalma. Ano naman ako nun? Siguro actually siya yung nagpamukha sa akin na ganun yung naging reaction ko dun sa ano pagbalik na lang ng estasyon kasi nakapokus ako dun sa pag ano nung bata eh. So dinala namin siya sa hospital. Ayun. Pandemic yun eh. Pandemic yun pala eh. Ano yung mga sir, salita na binitawag sa inyo ng Anong team leader ang na? team leader? Yun eh. Siyempre ano lang din. Parang siyempre in-address niya yung kung ano yung mga mali mo na ginawa. Siyempre as natural yun as a team leader. Para ma-correct man yung ano, maiwasan na mangyari sa ibang run na. Since yung pangyayari na yun, sir, syempre, sir, parang tumatak yun sa inyo kasi napagsabihan kayo. Tapos, as nagre-rescue, iba yung naging emotion nyo. Nagpa-flashbacks ba yun sa inyo, sir? Kumbaga, binabalik-balikan yung isipin. Oo, siguro pagka mangyari ulit siguro na bata yung responde namin, syempre mababalikan siya. Pero hindi na not to the point na yung ano, parang yung iniisip-isip ko talaga. Gano'n. Hindi naman. Kumbaga, naging lesson learned na din po sa inyo yun. So, next na sir? Mukhang siya nga yun talagang sa lahat ng responde na tumatak sa akin. Kasi, ayun, yun yung sa tingin ko na ano talaga. Marami yan, pero yun yung sa tingin ko na ano, na tumatak sa akin. Kamusta naman kayo emotionally, sir? Kumbaga, kung tatanungin kayo, paano nyo i-describe yung sarili nyo emotionally? Like, open po ba kayo? Isolate po ba kayo? Open naman ako. Pagka may mga ganyan na mga responde, yung mga kapatid ko na yung mga yan eh. Ayan. Ayan, sa kanila ako nag-share din. Sa misis ko din, nurse din kasi. Tiga Olonga po din, sir. I mean, sa Bataan. Bataan na po siya. Bataan, siya po yung taga-Bataan. Ayun, ayun, share ko lang sa kanila. Tapos kung ano yung mga pwedeng, pagka medyo technical, sa technical side ng nursing, sa emergency. Ayun, sa kanila ko, sa misis ko tinatanong. Tapos pagka family matters, hindi yung bihira magtanong. Pero sa trabaho yan, doon sinasabi. Sa family side, minsan nakakapag-kwento din. Apo, nakakapag-open up naman kayo, sir. Okay. Lalo na, sir, kapag may mga emotions na mabibigat, kaya nyo naman po magsabi sa misis niyo po. Sabi na. Tapos, sir, sa mga kasamahan niyo rin po, open din po kayo sa mga rescue operation. Okay. Kasi kami din na magkakasama. Apo. Paano naman, sir, kapag, kunwari may unsuccessful na operation, paano po hinahandle ng department nyo po yung mga ganun pangyayari? Like, kunwari po, post-operation na, ano na pong next na mangyayari? Ayun, bali may post-fire analysis kasi kami. Kung ano yung mga sa tingin namin, halimbawa yung mga malalaking sunog, for example, yung sa Sam's Pizza, may post-fire analysis yan. Pero, inside agency na yun, hindi lang Bureau of Fire, kasama na rin pag-agency. Kaya nagkaroon ng problema sa tubig, hindi naman namin fault yun. Opo. Sa ano na yun, mahina kasi talaga yung water pressure, tapos yung mga hydrants natin along magsaysay, medyo may kalumaan na siya. So, hindi agad nakapag-supply ng tubig. Yun, pag may mga after the fire operation, halimbawa, merong hindi magandang may nakasagot, may napagtasan kang boses na civilian, dahil ayaw sumunod, ganyan. Or basta anything na na-obserba namin sa tingin namin na hindi maganda at hindi nakatulong sa flow ng operation. Yan, dinidiscuss naman yan. Sinasabi na. Pinag-uusapan naman. Yun, post-fire analysis. Then kung ano yung sa tingin namin na magandang
gawin the next time na magkaroon ng ganong klaseng part incident para iwasan yung If okay lang, sir, paano po ba kayo ano ng tubig? ano na Anong term ba? Like, re-refill, nagbubuga ng nagbubaga yan, sir. Paano po ba nangyayari yan, sir? Actually, ayun, sa help po ng fire engine natin. So yung Rosenbauer, yun nandyan sa truck natin. Ang capacity niyan is, kung di ako nagkakamali, 1,200 gallons yata. So, meron siyang fire pump. Apa. Fire pump. So yung fire pump, siya yung sa fire pump, yung mga fire hose natin, nilalatag syempre yun para ma-transport yung water from the tank Apa. dadaan sa fire pump, bubuga niya papunta sa nozzle. So, yung paneto, yung kadalasan, conforme sa rate ng isiset mo dun sa nozzle mo and sa fire pump, mabilis lang maubos yung tubig. Minsan, tatagal siya ng 3 to 5 minutes lang maubos na siya agad. Kaya yung mga nagpi-Facebook live, pagka labas nila na cellphone nila, ay walang laman yung fire truck na rumisponde. Yun pala, naubos lang agad kasi within 3 to 5 minutes, yun naman. Kaya nang maubos. Kaya na. Paano yun, sir? Paano kayo magre-refill? Doon na po papasok yung mga tender truck na tinatawag natin sa coming for. Yan yung kagaya niya. Okay. So magre-relay po sila ng water from the fire truck na on scene. Ito yung tender truck. So magsusupply siya ng tubig doon. Yung naman yung tubig, ipapump out niya lang yan papunta doon sa container. No? Sa tank nung first on scene na fire truck. Pagka meron namang fire hydrant, si water tender, mag-layout siya ng hose papunta dun sa hydrant. Kasi para continuous yung supply ng tubig. Di tender na nagsusupply ng tubig dun sa person. Ilan ng sir natin sa Olongapo? Yung fire tender? Yung tender truck natin. Sa Olongapo, isa. Sa DRRM, 2 o 3 yata. Sa barangay, 2 yata yung fire truck kasi nila, parang style tanker siya. Parang tanker na tubig. Enough naman yun, sir, para makapag-refill ako. Okay, naman po yun. Okay. So, yung next naman, sir, sa interpersonal relationships po tayo. So, yung nabanggit niya, sir, na failed rescue para sa inyo, ano po yung, kumbaga, impact noon sa connection nyo sa family, sa mga kasamahan nyo, at sa people around you po? Kumbaga, in detail, sir. Ano naging impact sa akin? Apo. Kahit, sir, example ka ulit ng isa pa. Naging impact ng relationship ko sa ibang tao. Kung mas naging open ka ba? Or sa una, sir, nag-isolate ka? Gusto mo mapag-isa mo? Nagiging open din naman ako. Pagka, sir, ano ba yung ginawa natin? Ano pong natin dito sa pasyente? Ano ko na lang, sir. Ginapto ko na lang yung sugat niya. Bahala na yung... Basta, nagiging open naman ako sa kanila. Pagka, double check lang kung sapat na ba yung, tama lang ba yung ginawa, ganyan. Open naman. Kumbaga, sir, kapag may pangyayari, nagsasabi ka naman agad, sir. Open naman. For example, hindi naman sa fire rescue, sa pag-inspection lang namin, yung experience namin sa client, yung client to mabait, madaling kausapin. Pagka, syempre, yung mga ganun, bibihira mo kwento Ang makakwento mo yung yung bad experience mo sa client, di ba? Kahit kayo, for example, may classmate kayo or namili ka lang sa tindahan, halimbawa, tapos sinungitan ka, di ba? Mga kwento niya yun. Ganon din yun sa amin. May mga clients na minsan hindi mo kahit na anong paliwanag mo, medyo sarado yung, may hirap silang makaintindi. I-insist nila yung, kung ano yung, nila, yung sa tingin nila tama. Okay. Yeah, nag-open napag-usap-usapan din naman namin yung Pero sir, as lalaki, ayan, meron kasi tayong stigma, sir, na parang pag lalaki, hindi umiiyak. Or kumbaga, hindi nagiging vulnerable. Madalas kapag sa labas, strong ka. Ano, sir, yung, niyo ba doon? Insight mo or opinion mo sa ganun, sir?
Marami